Kung talagang gusto mong maabot yung mga goals at pangarap mo sa buhay, ito yung kailangan mong marinig. May isang yoga teacher, ang pangalan niya Amanda. Nakatira siya sa Hawaii. Mahilig siyang mag-hike, maglakad sa gubat, mag-relax at mag-meditate, no? So one day, nag-decide siya na mag-hike sa isang trail. Sabi niya, maglalakad lang daw siya sandali. So nag-drive siya papunta dun sa mountain trail, nag-park siya, tapos naglakad na siya papasok dun sa gubat. So habang naglalakad siya, naisip niya, ay upo muna ako dito, magme-meditate muna ako. So umupo siya, nag-meditate siya ng ilang minuto. Pero pagkatapos niya mag-meditate, gusto niya na sanang bumalik sa parking area kung saan niya iniwan yung kotse niya. Kaso lang bigla siyang na-confuse. Hindi niya maalala kung saan siya dumaan. Hindi niya alam kung sa kanan ba siya dumaan o sa kaliwa ba. No? Kaya ang ginawa niya, nanghula na lang siya. Naglakad siya ng naglakad. Pero after ng ilang oras, napansin niya, dumidilim na. So doon niya na-realize na naliligaw na pala siya. Maggagabi na. Hindi pa rin niya makita yung daan pabalik. Pero ang pinakamasaklap, wala siyang dalang kahit ano. Wala siyang cellphone, wala siyang pagkain, wala siyang tubig, wala siyang dalang kahit anong gamit. Akala niya kasi saglit lang siya, no? Hindi siya makalabas ng gubat. Alam mo kung ilang araw siya nagpaikot-ikot dun sa gubat? 17 days. Paikot-ikot siya dun, gutom na siya, pagod na siya, sugat-sugat na rin yung katawan niya. Nangayayat na siya at kumakain na siya ng mga insekto para lang makasurvive. After 17 days, natagpuan naman siya ng mga rescuer. Sobrang payat na niya, ang dami niyang sugat sa katawan, pero ang nakakashock nung tinignan sa mapa kung nasaan siya tsaka kung nasaan yung parking area na hinahanap niya para makauwi, napakalapit lang pala. Ilang kilometro lang pala yung layo. At ang sabi ng mga rescuer, kung meron daw sana siyang mapa, kung meron daw sana siyang kompas, kahit kompas lang, hindi siya maliligaw, hindi siya magpapaikot-ikot sa gubat ng ganong katagal. At ganun din sa mga pangarap at goals natin. Kailangan meron kang mapa, kailangan meron kang kompas. Kaso lang, maraming tao gustong umasenso, gustong yumaman, gustong magtagumpay, gustong magbago yung buhay, pero wala naman silang malinaw na goal, wala silang malinaw na direksyon, wala silang malinaw na plano. Hindi malinaw kung ano ba talagang gusto nilang maabot. Hindi malinaw kung ano bang klase ng buhay yung gusto nilang buuin. Hindi malinaw kung ano yung next step na kailangan nilang gawin. Wala silang hinahandang plano. Kaya anong nangyayari, kahit anong sipag nila, paikot-ikot lang sila. Napapagod lang sila pero wala silang progress. Kumikilos naman sila pero hindi sila napapalapit dun sa mga pangarap nila. Kaya kung may pangarap ka ngayon, kung meron kang goals, kailangan mo ng sarili mong mapa at kompas. Ano yun? Malinaw na goal, malinaw na plano, at malinaw na direksyon. Kasi kapag meron kang malinaw na goal, meron kang malinaw na plano, madaling malaman kung ano yung susunod at dapat na gagawin mo. Pero kung wala kang goal, wala kang plano, kahit gaano ka kasipag, pwede ka pa ring maligaw. Ang ganda ng isang sinabi sa Bible, no? Sabi doon, careful planning brings success, but doing things in a hurry brings poverty. So kung ayaw mong ma-stuck, kung ayaw mong magpaikot-ikot sa goal mo, sa business mo, sa career na ginagawa mo, hindi enough na gumagawa ka lang ng aksyon. Magplano ka, isulat mo yung pangarap mo, lagyan mo ng linaw yung direction mo. Kasi sa pag-abot ng pangarap, hindi sapat na masipag ka lang. Kailangan alam mo kung saan mo gustong makapunta.